Jesus, 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 beautiful Jesus, Jesus, we worship you, Lord. Jesus, Jesus, the name of Jesus, Lord. Jesus, holy is your name. Jesus, oh, the mighty name of Jesus, the name of Jesus, Jesus, Lord. Healing in the name of Jesus. Oh, there is power in the name. There's healing in the name of Jesus. Holy is your name, Lord. Jesus, there is power. Oh, there is power in the name, Lord. There's healing in the name of Jesus. Holy is your name, Jesus. We praise you, Lord. Let's lift up a shout of praise tonight. Holy is your name, Lord. Jesus. All creation speaks your glory. Angels declare you are worthy. You spoke a word and created the earth. The stars erupted in praise. The stars erupted in praise. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, we set our eyes on you. Oh, we stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, let our words be filled. You give light to the morning. Waves of the sea bow before you. Stretched out the heavens and set them in place. Wonder your glory display. The wonder your glory display. The wonder your glory display. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, set our eyes on you. Oh, Jesus, we stand in awe of you. We stand in awe of you. Here in your presence, let our words be filled. Oh, we stand in awe of you. Sing it out. We stand in awe of you. Here in your presence. Isang pagpapalaing umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo?
Halos 2 linggo na po, no, nang i-declare po, ipatupad yung ating community quarantine. Kaya pa po ba? Yes, kaya yan at kakayanin. Because we have Jesus, kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. At Jesus reminded us sa John 16:33. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Pakikuha po yung mga Bible. Ayan. John 16:33. Sabi po dito, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Sa Tagalog po, para mas maintindihan po natin, napakaganda po nitong mensahe ng ating Panginoon. John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Pakisabi nga po dun sa katabi nyo, or kung wala po kayong katabi, sa inyo pong mga sarili na lang. Pakisabi po, tibayan nyo ang inyong loob. Yes, because Jesus have overcome the world. When Jesus died and rose again and ascended to heaven, napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. He overcome the sin, He overcome the power of death, He overcome the power of hell, even the sickness. Kaya naman, ito po yung ating panghahawakan. Napaka-powerful po ng ating Panginoon. At lagi po natin tatandaan that He is always with us. And He is fighting for us. Amen? Amen. At alalahanin din po natin na yung mga nangyayari po dito sa ating paligid ay temporary lamang. Katulad po natin, we are temporary lang dito sa mundong ito. In God's perfect time, makakasama din po natin siya in eternity. Amen? Habang po tayo tuluyan, magpatuloy po, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Our dear God, our Heavenly Father, Abba Father, lumalapit po kami ngayon sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat because you are faithful, God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga promises mo, God, na binibigay mo sa amin, Lord, upang kami ay i-encourage, upang kami ay palakasin, Panginoon. Thank you, Lord, dahil binigay mo sa amin ang nag-iisang bugtong na anak, oh God. Thank you, Jesus, for dying for us. Maraming salamat, Panginoon. Tunay po, Lord, na kulang po yung mga salita, Lord, upang ikaw ay aming pasalamatan. Kaya, Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O God. Help us, Lord, to stand firm, O God. Help us, Panginoon, na magpatuloy, O God. Help us, Panginoon, na tumayo, Panginoon, tayuan yung aming faith, O God. Panginoon, alam mo, Lord, na hindi namin kaya, Lord, sa aming sariling kakayanan. Kailangan ka namin, Lord. We need you, O God. At nawa, Lord, sa aming gagawin ito, Lord, na sama-samang pananambahan, Lord, at pag-aawitan. Ikaw po, Panginoon, ay talagang maitampok namin, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay na papuri, Lord, na para sa iyo lamang. We entrust to you everything, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Simulan na po natin ang pag-aawitan para po sa ating Panginoon. At ating pong i-declare yung mga katotohanan po na binanggit ko po kanina. In Jesus' name. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive
in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Sa ating pong pagpapatuloy, let us acknowledge and declare that our God is our way maker, that our God do miracles, and He keeps His promises. He is the light in the darkness. At atin din pong i-acknowledge na ang ating Diyos ay kumikilos sa kaparaanan na hindi man natin nakikita at hindi man natin nararamdaman. Because He is a powerful God. He is a sovereign Lord. Kaya yan po yung ating i-declare ngayon as we continue to worship Him. Amen. Let's worship our God. He's here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Yes, let's worship our God. You are here, turning lives around. Yes, we worship you, Lord. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light into darkness, my God. That is who you are. Yes, you are here, touching every heart. I worship you. Yes, Lord, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning
around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, church, sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, that's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are working, oh God. Even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even if I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For the last time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen. That is who you are, O Lord. That is our God. Maraming salamat, Panginoon, for the truth, O God, na aming pangahawakan, Panginoon, that you are powerful enough, O God, that you will make a way, Panginoon, sa aming pinagdadaanan ngayon, Lord. You are the light. Sa aming pinagdadaanan ngayon, Lord, Ikaw ang aming kalakasan.
Ikaw ang aming pag-asa, Lord, because you have overcome the world, O God. At tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ipadama sa amin, Lord, ang iyong pag-ibig, O God. Patuloy, Lord, na panghawakan mo ang bawat isa, Panginoon. Na hindi kami, Panginoon, mashaken, Lord, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na amin lagi, Lord, na ipaalala lagi sa amin, Panginoon, that we are a big God, that we have a powerful Lord. Hallelujah, Panginoon. Kaya patuloy ka namin, Lord, na pupurihin at pasasalamatan. Thank you for your amazing love, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang biyaya, Panginoon, na grasya, Lord, na patuloy mong ibinibigay sa amin, Lord. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa lugar na ito. Sa aming mga puso, O God, sa aming mga buhay, Lord, be glorified, Panginoon. At nawa, Lord, ay talagang tumimo sa aming mga puso, Panginoon, ang mensahe mo sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. To you be all the glory, Lord, all the honor, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang makapangyarihang Diyos. Amen. Glory to our God. Magandang araw po, a Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Psalm 90. Psalm 90, o mga awit, siyam na po. Okay na po? Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos, sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot, aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y magwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin, magtagumpay nawa kami. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong paggabay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay nananatiling dakila sa kabila ng krisis na aming kinasasadlakan sa ngayon.
At salamat po, Panginoon, sa iyong provision. Salamat po, Panginoon, sa iyong lakas. At salamat po sa mga oras na iginugugol mo sa amin upang kami ingatan, turuan at baguhin. Ngayon po, nagpapasakop muli kami sa iyong salita. Mangusap ka, Ama, at gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gitna ng mapanganib na krisis na ating kinakaharap ngayon, nakatas ng isang napakahirap na tanong. Ang tanong po na pwedeng tanong nyo rin sa ngayon, sa Diyos ba nanggaling ang coronavirus? Ngayon, kung oo ang sagot, malamang sabihin natin, sadista pala ang Diyos, napaka-unloving. Ngayon, kung ang sagot naman po ay hindi, malamang sabihin naman natin, anong klaseng Diyos to? Hindi pala siya in control. Sa pagkakataong ito, gumamit muna tayo ng isang kataga na palagay ko sasang-ayunan po nating lahat. This crisis has been purposely allowed. Madalas, nakakalimutan natin na hindi naman kailangang magpadala ng Diyos ng kung ano-ano sa daigdig na ito. Let me remind you that we live in a fallen world, a corrupted world. Lahat ng mga pagdurusa na dinaranas natin sa ngayon ay bunga po ng pagsuway ng tao sa Diyos. And we can trace it back to the worst disaster in history, which happened in the Garden of Eden. Kaya kung ang pagdurusa man po natin ay bunga ng mga tao sa kasalukuyan, we call that moral evil. O let's say, bunga naman po ng kalikasan o yung tinatawag nating natural evil, mga epidemic, disaster, calamities, hindi na po tayo dapat nagugulat. Ang sabi po sa salita ng Diyos, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Makikita po natin yan sa aklat ng Roma 8:22. Today, we will focus on a better question, and that is, what did God grant us in this special moment in history? And the answer to that is, God has granted us the gift of time to pause and reflect. Hindi na po natin pwedeng ikatwiran na wala tayong time. We now have all the time in the world to reflect. At alam niyo po, we should be thankful for this gift of time kasi hindi naman po lahat ng tao ay nabibigyan ng time to reflect bago sila pumanaw. Kaya sasamantalahin po natin ang regalong ito as we reflect on Psalm 90. Psalm 90 was written by Moses and is believed to be the oldest psalm in the Bible. Ang una po nating makikita sa Psalm 90 is that we are all dying. We see that in verses 1 to 6. Sinimulan po ni Moises ang awit sa pagkilala na ang Diyos ay eternal. When we say that God is eternal, ang ibig pong sabihin, hindi siya saklaw ng oras. God is not bound by time. He has no beginning and no end. Kinikilala po ni Moises ang Diyos bilang kanilang tahanan at tanggulan. Napanatili ng mga English translations ang mahalagang konsepto ng original text by using the word throughout all generations or through all generations. Hindi lamang sa henerasyon ni Moises, kundi sa lahat ng henerasyon. At hindi lamang sa lahat ng henerasyon, aktibo ang Diyos. Moses went even farther by saying, before the mountains were born, before you gave birth to the earth and the world, from beginning to end, you are God. Habang ang Diyos ay hindi saklaw at apektado ng oras, ang tao naman po ay hindi makakatakas dito. God created time to purposely remind us of our limitations. Unlike God, we gradually rot and die. We are only here for a quick passing through. 75 million died in the 1300s, known as the Black Death, dahil po sa isang epidemya. At kahit po noong 1918, meron pong 50 million people who died due to another epidemic na ang tawag po naman natin ay Spanish flu. 60 million people die every year. And 15,000 children, when I say children, I mean under 5 years old, die every day. An average of 2 people die every second.
At ang pinakamahalaga sa lahat, 10 out of 10 people die. Death is real and certain. Maaring makaiwas tayo sa coronavirus, pero hindi tayo makakatakas sa nakatakdang panahon ng ating kamatayan. Pangalawang katotohanan po na makikita natin sa Psalm 90 is that we are all sinful. Ito po ay naka-outline sa verses 7 to 11. The problem is not that we are dying. The real problem is that we are sinful. Namumuhay tayo na hindi alintana ang galit ng Diyos. And so many people, including Christians, fall from the deceptive lie that God is not angry anymore. Iyan daw ay resulta ng kamatayan ni Jesus at pagkakataguyod ng tinatawag nating New Covenant. The word covenant speaks of a divine agreement. Ito po ay kasunduan, banal na kasunduan. Ang problema, hindi naman po lahat ng tao ay nakipagkasundo kay Kristo. Not everyone belongs to that covenant community until they place their faith in Christ. Ang sabi po sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. It is true that Christians like you and I are no longer under God's wrath and punishment. Yet we must never forget that we are still under His protective discipline as His children. In a general sense, we live as if we won't die. We live to offend God, as if we can stand His wrath. We live as if we won't face God one day to give an account. Namumuhay tayo ng walang takot sa Diyos. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubong ng takot? We see that in Psalm 90 verse 11. Ikatlong katotohanan po na makikita natin sa Psalm 90 is that we are all in need of God. Makikita po natin ito from verses 12 to 17. It is wise to remember that our time is short. The clock ticks forward and we can never turn it back. Kaya ang sabi po sa verse 12, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Kung naiintindihan po natin na maikli ang ating buhay, matututo po tayo na magdesisyon ng naaayon po sa mga tamang priorities. At kung gagawa man po tayo ng priority list natin, we must understand that God must be on top of it. Habang ang maraming tao po ay nakatuon lamang sa mga temporal o pansamantalang solusyon o tulong, maituturing po na marunong ang mga taong nananahan sa mga pangako ng Diyos. Kaya bilang mga Christians po, our satisfaction and gladness must come from God alone. Yan po ang sinasabi ng verses 14 to 15. God's work, glory, and favor must be our earnest desire. It's what we see in verses 16 to 17. Nagwakas po ang awit sa isang napakagandang pangungusap. Ang sabi, establish the work of our hands upon us. Sa Tagalog, pagtagumpayin ang aming mga gawain. Ngayon, alamin po natin kung anong work ang tinutukoy dito ni Moses. Pinili po ng Diyos ang bansang Israel para isagawa ang isang napakahalagang misyon. So they were chosen for a purpose. At ito po ay may kinalaman sa kasunduan ng Diyos sa ninuno nilang si Abraham. Ang tawag po natin doon ay Abrahamic Covenant. Noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito, ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Makikita po natin yung verse na yan sa Galatians 3 verse 8. So mula po sa bayang Israel, nagmula ang kaisa-isang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos, hindi lang po para sa mga Hudyo, kundi maging para sa mga Hentil na tulad po natin. Siya ay pinahirapan at namatay sa krus
upang maging permanenteng pantubos mula sa ating mga pagkakasala. In Christ, we are considered blessed, not through earthly treasures, but with the eternal and spiritual blessings that God has promised. Ito po ang sabi sa salita ng Diyos. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. That's the very reason why we belong to the covenant community. So Psalm 90, natuto po tayo ng tatlong katotohanan. We have been reminded that we are dying as people. Second, we are sinful. And third, we are all in need of God. Maunawaan din po sana natin na may kakayahan ang Diyos na gamitin ang lahat ng bagay at anumang sitwasyon upang mapanatili ang atensyon natin sa mga mas mahahalagang bagay. Kaya po, i-maximize po natin itong napaka-special na moment na ito to consider our ways and seek the Lord continually by means of His Word. Tandaan din po natin na kahit anuman pong pagdurusa ang danasin natin sa buhay na ito, lahat po ng yon ay pansamantala lamang. Lahat po ng ating suffering ay temporary po yun lahat. Bakit po? Dahil ang buhay po natin ay maikli lamang. Ang totoong buhay po na ipinangako ng Panginoon ay naghihintay sa atin kapag po tayo ay lumisan na sa daigdig na ito. At ang pinaka nakakatuwa po, sa kabila ng mga nangyayari sa paligid, pwede pa rin po nating sabihin sa ating mga sarili na tayo po ay tunay na pinagpala. We have been blessed with so many spiritual things that we don't deserve, but the Lord gave it anyway dahil po iyan sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Mahal na mahal niya po tayo na nagawa niyang ibigay sa atin ang kanyang buhay. At nang sa gayon, matapos ang lahat ng ito, mananatili po tayo sa isang lugar na kasama siya sa habang panahon na wala na pong coronavirus, wala na pong kahit anong sakit, wala na pong kahit anong pagdurusa. Alam niyo po kung bakit walang pagdurusa? Kasi po, wala pong kasalanan sa langit. Hindi po nag-exist ang sin sa langit. And where sin does not exist, suffering does not exist as well. Nawa nagkaroon po tayo ng bagong pag-asa sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. At the same time, patuloy po nawa nating gamitin ang ating oras habang naka-quarantine po tayo sa ating mga pag-aaral at pakikipag-usap sa Diyos. I-close po natin ito sa panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat po sa isang sandali, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay. At salamat po, Panginoon, ikaw ay kasama namin, Lord, sa lahat ng tagpo ng aming mga buhay. Lord, sa pagkakataong ito, tinataas namin ang aming bayan, Panginoon, sa aming mga dinaranas, Panginoon, na paghihirap, Lord. We pray, Lord, na ito ay magwakas na. We pray, Lord God, na tulungan niyo po yung aming mga government officials at ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makipag-cooperate, Lord, upang supuin itong coronavirus na ito, Panginoon. Lord, we pray, we yearn, Lord God, na magkasama-sama na soonest time possible, Panginoon. Pero nagpapasako po kami sa iyong timeline at sa iyong kalooban. At Lord, we're also praying for those people na maaaring nag-i-struggle, Panginoon, sa maraming bagay, sa kanilang perspective, sa kanilang practical na buhay, Panginoon. Lord, I pray for those families, Lord God, na maaaring nag-aalala, Panginoon, sa kanilang mga supplies o maaaring nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay. We pray, Lord God, that they find comfort, Lord, in your word. Lord, we pray for your Holy Spirit to touch and embrace them, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord, because you not only, you don't just love us corporately, you also love us individually. At lagi ka, Panginoon, Lord God, nagmamatsyag at nagbabantay, Panginoon, sa amin. Ang dalangin, Panginoon, namin patuloy ay makita namin, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong direksyon sa kabila, Panginoon, Lord God, ng mga paghihirap na ito, ng krisis na ito na aming dinadaanan. At Lord, unite us in one spirit as Christians to continually pray for this battle. And Lord, we proclaim that this battle is yours. Therefore, our victory is guaranteed. We pray this in the name of Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay
bilang simbolo po ng pagtanggap sa pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.